So good day mga kabekis. Tuloy tayo ngayon, Bakeworks. So ito na sa harapan nyo, alam mo na. Maraming nag-request ito palagi sa comment section ng YouTube channel ko. Ano to? The Legendary Smash. Favorite, ang nangiiwan ng Big Bite. Bago po ang lahat simulan, shoutout ko muna yung nagko-comment sa YouTube ko, yung isa. At tinatawag akong hambog. Tungkol sa power up drive, power up lines natin, sa Suzuki SkyDrive. Masyado ko rin pinagyayabang, fast charge lang naman daw ginagawa ko. Okay, kabekis. Hindi ako nakipagtalo sa inyo regarding sa fast charge sa full wave. Dahil nabanggit ko naman sa mga ibang videos ko, kung kaya nyo mag full wave, i-full wave nyo, much better. Stable lang. Tumpak! It's why yung iba nag-DIY, so chinek yung channel niya, motovlog tutorial din pala. So ibig sabihin, parehas kami ng content na tinuturo. Ngayon kung nasasagasaan ka sa pagbablog ko, sabi ko sa kanya, huwag mong panuuri yung channel ko kasi yung experience ko at experience mo magkaiba. Kung ano yung binabahagi mo, ibahagi mo, makatulong ka sa iba. At yung binabahagi ko, nakalagay dyan, naka-description sa channel ko mismo, based on my experience. Tinuturo ko yung mga kaalaman na to, mga kabekis, hindi para po sa mga may alam na. Tumpak! Para po to sa mga gustong matuto at mag-DIY. Tamang procedure. Kanya-kanyang paraan kabekis, hindi tayo nagtataasan. Kaalaman ito binabahagi natin. Kaya huwag kang tamaan sa post ko. Kung nasasagasaan yung tutorial mo, baguhin mo ka ako ang estado ko. Huwag kang mainggit. Huwag ka galit! Ito na, smash. 3 years ago, ganyan na po yung setup niyan. Maliban lang po dito. Dati hindi po night tripper ang nakalagay dyan. Dati ano lang, simple lang na wall E. Pero same concept. Power up lines method ginamit ko sa fast charge. 3 years ago, still buhay. Yan. Sa video na to, matututunan nyo kabekis. Okay, may mga nakagawa na nito eh. Power up lines method. May nakagawa na nito. At nagpasalamat na sa akin. Pero meron kayong isang sikretong paraan na hindi nyo alam gawin dito sa Smash. Na dapat ma-aware kayo. So sa lahat ng mga Smash user, huhubaran ko yung kahal ito kabekis buo. Paano ko pinwesto yung relay, paano ko pinower up, paano ko pinatili drive, na ang gamit ko is fast charge lang. For 3 years, mahigit na. All good, intact pa din. So abangan nyo, i-explain ko sa inyo kung ano yung sasabi sa inyo sa pang technique dito para ma-stabilize nyo yung power kabekis. So mga kabekis, yan lang ang kailangan kong hubaran para mapakita sa inyo yung sinasabi ko sa inyong sikretong pamamaraan na kailangan nyong gawin para mag-perfect flow. Mapa-fast charge o full wave. Okay, bro! So bago ko simulan at ipakita sa inyo lahat ng bagay niyo mga kabekis. Magkataka kayo kung bakit dito yung Smash. Actually, minessage ko to, sabi ko peram ng Smash. Yung Smash mo, igagawan ko lang ng content para gawan ko ng tutorial vlog. Okay. So, umayag naman siya kaso may sakit siya nung time na yun. Dinala na niya kagabi. Anong date ba ngayon? 14. May 14 ngayon mga kabekis, no? So, kagabi niya dinala. Sakto naman, nagpadala siya ng video. Sabi niya, may problema yung motor, kailangan natin paayos ulit. So, hindi ko napansin. Hanggang sa nagulat ako dumating siya kagabi dyan. Nakita ko kung ano yung problema. Ayan kabekis, isisingin niyo yung video na pinadala niya. Saka yung video kagabi, kung ano yung naranasan ng problema ng motor niya. Take note kabekis after 3 years, 2018. Ayan, panoorin niyo yung video, sisingit ko ngayon. So mga kabekis, live and actual to na pangyayari. Ito yung Smash na ginawa ko. Pumunta siya dahil nagkakaproblema yung motor niya. Nagulat ako kaya pala nagme-message siya, hindi ko naman napapansin. Umaandar yung motor niya kaso yung ilaw niya lahat nagbi-blink. Ang naging cause? Battery. Ginawa yung tropa natin lang yung battery niya 3 years ago. So ginawa ko, siyempre troubleshooting. Tataka dahil first time niya may encounter. So nilagay ko yung battery ng motor ko. Yan na, sinara mo? No, sinara mo. Isa mo. So ginagay ko muna yung pansamantaling motor ni Mad Max. Ayun yung battery niya, Quantum. 3 years na yan eh. So pag inanong susi, saan yung susi mo?
On natin yung susi. Okay, may ilaw na. Patay mo. Start mo. One click na yan ulit. One click. So, nakita niyo yung video mga kabekis. Yun yun. Natakot siya. Akala niya gagastos na naman siya. Tumawag pa nga yung asawa eh. Bakit nandiyan na naman sa parlor ni Becky Works yung motor mo? Kasi nung nakaraan, nagastos siya ng 5.5 sa akin eh. So wala nang gastos yun kasi i-vlog ko. Ang kailangan lang battery. On the spot. Yung battery ng motor ko, si Madbox. Eh yung battery ko, Motolite. 1 year ago na rin yun eh. Papatay na. Sinalpak. One click, commander. Steady na ulit yung ilaw. So akala niya nagka-problema sa wirings. Wala ka, Becky. Basta intact. Like ko sinasabi sa inyo, tamang procedure. Tama. Price, hinang, yung wire gauge yung gamitin, sakto, makapal, malaki. Tapos, walang loose connection, intact, kagaya nito. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ngayon yung kabuuan ng video at saka yung tutorial ko na. So mga kabekis, ito yung kabuuan wiring niya. Nakita nyo, medyo madumi. Yung iba, binuksan ko na para maituro sa inyo. Katibayan na, ganyan nakatagal yan, 3 years. Isang relay setup mga kabekis, power appliance method. May busina siya, dalawang disc type, pero Corsa horn, malakas. Tapos po, naka-atom siya, naka-night reaper siya mga kabekis. Ito. Pero MSM brand yan. Okay. Then, naka-projector headlights kabekis, 2018 pa po yan, magki 3 years na. Buhay pa rin, gumagana pa rin. Yan ang isang silbi ng power appliance method natin mga kabekis. Tumatagal ang buhay ng LED natin. Naka-double contactor FX modes, harap likod, naka-RPM gauge kabekis, at may mga underlights po yan. Harap likod, may mga ilaw yan. So luckily, sabi ko kay Sir, swerte mo, Papa Rodel, at hindi napundi mga ilaw niya. Noon pa lang sinabi ko na sa kanya, siguro last year ginawa ko to ulit. Para palitan ng mini, yung ano niya, yung wall niya, palitan namin ng, laser gun pala kabekis. Yung laser gun niya, palitan namin ng mini driving light. Sinabi ko sa kanya, 2 years na yung battery mo, medyo mahina, magpalit ka na. So hindi niya sinunod. Buti, naka-power up. Yan ang isang silbi ng power up relay kabekis. Kasi umaandar tong smash kahit walang battery, kahit mahina, pag kinik mo andar eh. Kaso nagpa-fluctuate yung ilaw, buti ka mo sinalo nito. Hindi napundi, wala napunding ilaw niya kabekis. So swerte pa siya. So okay mga kabekis. So, simulan natin sa pagbabattery drive. Okay, ganito yon. Halos parehas po siya ng SkyDrive. Same method. Lahat po ng, ang style ng pagbabattery drive at power appliance ko, hindi po, ang daming tatanong kung pag nag-battery drive ba o pag nag-power appliance, automatic battery drive na raw. Magkaiba kasi yung kabekis. Ang battery drive at power appliance, ang ibig sabihin ko doon, yung pagbabattery drive ko, dinaan ko sa power appliance method. Okay. Example ito. Galing stator po itong wire na to. Meron pong yellow na wire yan saka white. Ayan o. Hindi ko pinutol. Binunot ko. Okay. So nawalan na ng linya. Nung nakabunot siya, nawalan ng linya yung taillight niya. Kasi stator drive yan eh. At yung mga headlights niya. Okay. Kasi wala naman din tong park light sa harap eh. Diretso signal lights. Pati itong panel niya rito. Doon po lahat kumuha yan ng power. So ang ginawa natin, binunod ko na. So yung sabihin, wala ng power yun, wala ng connection. Ano mangyayari? Ang pinakamadaling ginawa ko kabekis ngayon, ito yung power upline. Ito yung power relay ko, kung tawagin. Saan kumuha yung 86 niyan? Ito, body ground, nandyan yan. Napansin nyo kabekis, wala yung susian, no? Kasi may papakita ko sa inyo. Okay, tinanggal ko yung susian. So, yung relay, negative niya dyan. Tapos, may isa pang negative, tumakbo po sa battery yan. Yan, dito. Additional. Size number 16 po yan, tinabaan ko. So, yung 85 nito, yun na magiging positive ko sa ignition line. Ano po ignition line nito? Kulay orange po. Kasi ang pula po ang main line yan. Pagpasok ng live wire sa susian, lalabas sa orange. Doon po nakatap yung 85 niyan. So, yung 87 po saan? Ayan. Andito po ang regulator niya, kabekis. Nakita nyo, stock regulator yan, kabekis ha. Halata sa itsura kung gano'n nakatagal yung regulator. Since birth po ng smash na to, ayan na po yung regulator niya. Gano'n na po katagal pero wala akong nasira sa wirings niya. Kahit buksan ko yung wire harness niya, wala pong naitim na sunog. Puro pa rin siya. Kulay tanso. Okay.
So pinakamadaling ginawa ko kabekis, pinutol ko na siya rito. Ayun yung ano, kita nyo yung dilaw. Dapat diretso yan dito sa regulator eh. Putol na po yan at di kaputol niya nakatago rito. Ayan pa yung dilaw. Hinatak ko po yan, putol, hinatak. Siya po nilagay ko sa 87, no? So nung nilagyan ko ng 87 yon, wala na sa linya doon ha, kabekis, take note ha, bunot yan dyan ha. Wala na siyang linya. Dito ko siya ginawa ng linya. Nung nilinya ko yan, automatic kabekis, dumaan na ng relay ngayon. Battery drive na ang Smash. Ganun kasimple. One move lang, kumbaga sa chess, checkmate na agad. Nagka-power na agad. Battery drive using power up lines. Sa kaso nito, nilagyan namin siya ng patayan ng headlights. Hindi siya 3-way ha, 2-way lang. Tapos yung mga underlights niya, may sarili po. Ayan o, para sa park light niya. May halo switch. May driving light niya, ayan o. Okay. Kamukha po na sa SkyDrive, pinutol ko po yan dito. Yung yellow white. Ang SkyDrive kasi may park light eh. Ito ho, wala. Dito lang o nagputol. Pinat ko yung yellow dyan, banda dyan. Nilipat ko doon yung linya, yung galing sa relay, na yellow yung kaputol, dito sa supply nito. Yung lalabas, babalik doon sa kaputol nito. So yung headlights niya, battery drive na rin. Ganun kasimple kabekis. Naka-battery drive na siya using power up lines method kabekis. So yung 30 nung relay, syempre, ayan po, tumakbo po yan. Oh. Ayan, ayan o. Sa baba. Ito po. Pumasok dyan. Tapos meron tayong busina. May relay po yan. Hindi lang makita kasi maliit. Ayun. Nakatago po. Ayun o. SPDT relay electronic type na maliit. So ganun din ang procedure niya. Same lahat. Yung 30 nun, tumakbo rin po ako sa battery. Kaya kung makita nyo, dalawa, tatlo ang fuse. Ito, yung tatlong fuse. Itong fuse na to, kabekis. Yung dati niyang fuse, tinanggal ko. Yung stock niya, yung stock ng mga motor natin, di ba may fuse holder talaga yon? Pilitan ko na mas malaki ang mga wire. Bakit? Yan, ito na po yung sikreto at technique na ginagawa ko sa mga Smash para talagang mag-stable ang current flow. Una, magtataka kayo mga kabekis, bakit binunot ko yung susian. Ito po yung susian niya. Inulit ko lang, tinanggal ko siya ulit para maipakita sa inyo. Ganyan po yan. Yan. Ganyan peso yan. Binunot ko po, bakit? Kasi po, pinakita ko sa inyo, nakita nyo wala na yung mga wire. Kasi po kabekis, napakanipis po ng live wire na pumasok dyan. Doon pa lang nahihirapan na yung motor. Kaya yung iba nagtataka kahit naka full wave na, bakit may kundap pa rin kahit naka-relay na. Nagets nyo yung pinupoint ko kabekis? Ang ginawa ko ito. Pinalitan ko po yung socket. Di ba may stock socket po yun sa susian natin? Pinalitan ko po siya ng mas malaking gauge, wire gauge. Yung dati po kasi niyang ganito lang kanipis kabekis oh. Yan yung mga harness oh, ang ninipis. Ito yung sa ignition line oh. Orange, ang dami sinupply. Ganyan kanipis kabekis. Eh mag-upgrade ka ng ilaw, mag-upgrade ka ng system. Sa theory ko kasi, yung pasok ng kuryente, parang masyadong maliit tong wire para dumaloy lahat ng kuryente, para mag-supply. Nagas yung point kabekis. Nilakihan ko po yan. Ganito ang sistema kasi niyan. From battery po, bago po pumunta sa susian yon, yung live wire na manipis na yon, dumaan po muna ng starter. So meron din po isang linya yan, yung pinakamataba sa battery na positive. Ayan po, sa starter. Ditong pula, ito to. Sa loob po niya, meron naka-jumper na maliit, nakaipit. Nakikita nyo ba? Ayan o, nakasuksok sa loob. Pinutol ko na siya kabekis. Bakit? Pinalitan ko siya ng mas matabang harness. Asaan yun? So tinanggal ko yung pula doon. Ang ginawa ko ganito kabekis. So ayan o. Ayan. Yung pula na wire na yun, pinatay ko na. Nagbago ako ng linya. Ayan o, tinabaan ko yung wire. Fuse. May fuse na tayo dyan. Dati, yung stock na fuse, siyempre kasama yan sa starter eh.
Yung stock fuse niya, kabekis, tinanggal ko na siya rito, dumaretso ako sa battery. Nagets niyo yung point? Pagpasok sa fuse ko, dyan yan nakapwesto, ganyan. Ito yung wire ngayon. Ayan. Oh, baybayin natin. Ayan. Pumasok dito sa socket. Then ito po, yan po ang pupunta sa likod ng susian. Live, saka ACC. Kaya ako nakabunot yan kasi dati ko na siyang hininang. Binunot ko lang ulit para ipakita sa inyo kung paano. Lilinisin ko lang ulit yan, iririhinan ko po. Kokontak yun ng napakaganda. Stable. Kasi lumaki na yung wire eh. Nahiwalay ko pa siya rito. Nagets nyo? Kasi dito lang siya jumamper eh oh. Bago pumunta sa susian yung live wire natin sa susian, yung manipis na wire na yun, jumamper po muna rito. Nagets nyo? Ginawa ko, hinugot ko. Ginawan ko ng linya sa relay harness main. Tapos ang fuse na nilagay ko, ginawa ko siyang 20. Tinaas ko. Kasi nag-upgrade ako ng ilaw eh. May projector, may mini driving light. Hindi na uubra yung gis dyan, kabekis. Iinit na po yan. Okay? Honestly speaking, kabekis, kaya nagpalit din po ako niyan dahil naranasan din to ng motor na yon. Yung pula na po yun, uminit, bumitaw. So, doon ko na rin nalaman na ang technique, dapat palitan mo to. Yung bagong harness niya na live papunta sa susian. Inalis ko siya sa pagkaka-jumper dito sa may starter na positive. Galing battery. Inalis ko siya, hiniwalay ko na. Okay? Pero yung fuse niya na stock, ito pa rin yung kabekis, pilitan ko lang. Kasi nangyari, ito yung fuse ng busina ko, fuse ng power up drive, power up lines, at saka yung stock fuse niya. Nagets niyo kabekis? Ganun kasimple. Yun ang sikretong technique ko sa mga smash. Kaya magi-stable. So hintayin nyo kabekis. Yun lang naman ang purpose ko, kaya binuksan ko to eh. Para lang maipakita sa inyo, maibahagi sa inyo yung sikretong kaalaman at pamamaraan ko. Paano ba mag-power up lines at battery drive ng Suzuki Smash nang walang expiration ng wiring? Stable, tumatagal ang ilaw. Imagine nyo, LED projector lang kabekis oh. 2018, 2021 na po ngayon. Still good, still intact, walang punde. Ito, kasabay niya no. Nakuha ng nakuha ng gumanyan, umitim na pero gumagana pa rin. Voltmeter sa digital RPM. So ganun kabekis. Hintayin natin yung may-ari, pinadalan ko ng battery bago. Then ide-demo ko sa inyo, paandarin ko lahat, ipapakita ko sa inyo, paandarin ko. Pero ikakabit ko muna to. Iririhinan ko ulit siya dito sa susian. Tapos, finish project ng pagkaka-wiring, bibidyoan ko, ipapakita ko sa inyo. Paano ko siya ni-wiring ng malinis. Proportion, tramang procedure. So, stay tuned kabekis. So mga kabekis, ito yung itsura ng susi. Oh. Nirihinan ko, sinil ko. Para walang dumi at di na bumitaw. Ganyan siya. So ilalagay ko na siya at itatapusin na natin to. Sasara natin lahat. So ito na yung kabuuan kabekis. Nakapwesto na ulit yung susian natin na nirewire ko. Nilakihan ko yung wire gauge. Naka-hose. Ito yung switch dito. Power up relay. Pwesto niyan dyan. Malinis, di ba, kabekis? Kapag electrical, hindi lang basta maisalpak mo. Parang bilyar din po yan, nakaprepare ka. Kung paano mo ibabahid yung wiring, paano mo i-install, hindi yung kabit ka lang ng kabit. Kailangan dumaan sa tamang procedure, mga kabekis. Sa mga nagdi-DIY, hinihikayat ko kayo, huwag kayong mawalan ng tiyaga. Total, binuksan nyo na rin naman, linisin nyo na. Pag maayos ang pagkaka-wiring, maayos yung wiring orientation mo, pagkakabahid, pagkakapesto, mas maganda yung flow ng kuryente natin, mga kabekis. So stay tuned, isasara ko na kabekis. Titignan natin gaano ka-stable yung supply, yung power nito. So mga kabekis, gabi na tayo, kakatingnan ng may-ari. So unfortunately, hindi siya nakabili ng bagong battery. So ikakabit namin yung 1 taon ko ng battery na Motolite. Nakakabit kay Mad Max, silipat ko dito sa Legendary Smash. Pagkiyan natin. Lights on natin lahat kung mag-i-stabilize. Yan, saka naman.
Doon sa first part ng video mga kabekis, pinakita ko sa inyo, naggaganon yung ilaw, di ba? Lights na natin lahat. So, double contact, atom, projector, underlights. Okay. Busina. Corsa, stabilizer. So, pinakita ko sa inyo yung wiring, lahat. Pagkaka-install, procedure, lahat. Pati yung secret technique na sinasabi ko sa inyo yung wire, pinakita ko. Abangan nyo sa last part ng video, kabekis. Yung diagram gagawin ko. Makita nyo naman, halos same na ng SkyDrive. Na iba lang ako ng wiring orientation. Hanggang buo kaya ko, mapakita ko. Pero kung naiintindihan yung video kanina, yung pinakita ko sa inyo na nakahubad to, magigets nyo agad yung sinasabi ko mga kabekis. So, salamat kabekis. Good day and God bless. So, eto na, yung full diagram ko. Nag-iisa po yan mga kabekis, yung binahagi ko na ganyan. Sariling procedure, sariling paraan ko. So, bago po ang lahat mga kabekis, madalas po kasi natatanong sa akin, yung tungkol sa relay. Umiinit daw po yung relay kung normal ba o hindi. Mga kabekis, relay po yan, may coil po yan. Dumadaan po yung current dyan. Natural po, uminit po ang relay, pero hindi sobrang init. Kasi raw, may tanong sa akin, doon sa isang vlogger, ang sabi raw, hindi raw tatagal yung ginagawa kong procedure kasi iinit. Sir, 8 taon na po yung motor ko, Sol I-115, unang labas ng FI. Ang tagal na po ng relay. Ba't di po nasira? Yung video po na yan, yung smash, kabekis, makikita nyo, 3 years. Ang kagandahan po sa setup ko na yan mga kabekis, tumatagal po ang ilaw, nag-i-stable eh. Bakit yung relay niya hindi naman nasira? Naabot ng masira yung battery niya ng 3 years, pero sinalo ng relay yung lahat ng problema. Kumbaga hindi nagkaroon ng sudden shorted. Like ko sinasabi sa inyo mga kabekis, itong sineshare ko po sa inyo sarili yung kaalaman, sarili kong experience. Ngayon, kami po mga nagbablog at mga gumagawa ng motor, kanya-kanya po kami ng experience at binabahagi sa inyo. Nasa inyo po kung sinong gusto nyo sundan. Ang masasabi ko lang po, simula po ng 2014 mga kabekis, nung umuwi ako galing Saudi, wiring po ng motor ang ginawa ko. Never po akong gumawa ng makina o panggilid, hindi ko po pinagsasama. Kahit kaya kong gawin, hindi ko po pinagsama. Nag-focus po ako sa electrical. So ano ibig sabihin ko? Kabekis, may mga nakischedule ako ilang motor palagi araw-araw. 2021 na po, wala akong pahinga. Puro motor wirings po ang hinaharap ko. Kaya napag-aralan ko po ang procedure. Okay. So, nasa inyo po yan. So, simulan ko na. Battery. Starter relay. Doon sa video ko, may linya na po yan na galing pula sa battery direct. May fuse po yon. May stock tayo mga fuse, 10 amp. Naka-jumper po dati yung pula na yan, bago pumunta sa susian. So, pinutol ko po. Naglagay ako ng bagong wire. Number 16 po yung wire. Tapos, ang nilagay ko, 20 amp. Kasi po marami ako nilagay na ilaw. Pwede naman pong 15. Subukan nyo muna. Kasi yung 10 po, pag nakabukas po lahat yan, iinit po yon. Okay? Yung regarding po pala sa pag-init ng mga relay kabekis, yun na sinasabi ko, hindi po sa relay nagiging problema ba't nagkaroon ng sira ang wirings nyo. Una-una, peke kasi ginagamit yung wirings. Ilang beses na ako naka-encounter. Pangalawa, umiinit daw yung switch dahil sa ganyang procedure. Ang tagal na po ng motor ko, 8 taon na yung switch ko, hindi naman uminit. Nasa pag-wiring po yan. Diyan po kasi nangyayari. Yung no splice, no hinang, hindi po intact. Talagang iinit po yun. Lalo na naglagay ka ng relay. Lumalakas po yung pasok ng daloy ng kuryente. Gumaganda, nag-stable. Kung peke po ang ginagamit yung mga materyales, mga kabekis, iinit po talaga at hindi tatagal. Mag-aasin. Okay. So, ito na. Fuse. Pinalitan ko yung wire gauge sa susian. Nakita nyo, pinakita ko sa video, hininang ko, inayos ko. So, meron po tayong stator coil. Ayan ha, coil po yan. May socket po yan, dalawa. Hanapin nyo nandun yung may white cello. Sa yung isa, nakalimutan ko, kasama niya. Binunot ko po hindi ko pinutol. Binunot ko lang, kabekis. Fast charge lang to, kabekis ha. Kung gusto nyo mag full wave, i-full wave nyo, nasa inyo yan. Pang DIY lang to, tinuturo ko sa inyo at subok ko na. White cello po ang binunot ko. Yung white cello po na yan kasi, nakakonect po yan sa taillight at sa headlights po. White cello din po yun, kabekis. Okay? So, kung binunot ko siya dito sa socket galing stator, pinutol ko siya sa regulator. Anong ginawa ko? Yung relay ko po, as per video, tinap po 87 doon. One move lang, kabekis. Tangay na agad.
Sa isang linyang ginawa ko lang, isang cut lang na procedure na yan. Na power appliance ko na siya. Kumbaga, na battery drive ko siya gamit ang power appliance, naka-fast charge na. Kumbaga sa chest nga, checkmate agad, isang birahan lang. Okay. Basta make sure kabekis intact nyo. Tama yung wire gauge nyo, sundan nyo yung video ko, hinaangin nyo, splice nyo. Para talagang makuha nyo yung perfect flow mga kabekis. Yung maayos, tamang procedure. Okay, relay. Bosch relay po yan. 12 volts, 30 ampere uli. Lagi tinatanong. 30 po sa battery. May fuse po yan. 15 lang nilagay ko. Okay na po yan. Negative po nitong relay ko, 86. Number 16 din po ang wire ginamit ko. Kulay black. Dumaan muna ng body ground. Tapos battery. Pinalakas ko yung negative line. Yung 85 po ng Bosch relay natin. Sa ignition po. Nagtap ako dyan. Tinap ko doon. Para pag on nagsusi, activated to. Papasok yung linya dito. Putol, oh. Tangay na lahat. Ngayon, kung pwede nyo isabay itong taillight kabeki sa switch, kung may switch kayo. Kasi itong sa video ko, ang switch niya, on-off lang, hindi sa 3-way switch, 2-way lang. Normally, diretso po yan. Kaya ginawa ko, pinutol ko. Pumasok sa off, napasok doon. Nagets nyo po. Sa gauge po, meron pong kulay gray na wire yun para sa backlight nito. Putulin nyo po yan, i-connect nyo rito. Ngayon, kung pwede nyo isabay, direct na lang, or pwede nga sa headlights, o pwede sa park light. Kung may switch kayo na, park light, 3-way switch. Kagaya po sa binlag ko na Suzuki na SkyDrive. Ganun po yung 3-way switch. Pinakita ko po doon sa video ko paano ko binild yung switch para tumibay. Panoorin nyo po yon. So okay na yan. Stock regulator po putol ha. So may isa pang 87 kabekis. Yan na po yung pupunta sa ibang accessory. Since sa video ko meron siyang Night Reaper o MSM na mini driving light version 5. Domino switch po, 3-way switch. Ang nirelayan ko po yung switch mismo. Matagal na po yun ha. Bakit hindi naman po uminit yung switch niya? Domino. Atom pala yun. Original na atom. Bakit hindi naman po uminit? Okay? Nakuha na nasira yung battery. Buo pa rin yun. Okay? Pagpasok ng supply, ang lalabas po dyan. Meron driver unit yan. Low and high. White or red or yellow. Negative po niyan. Ilagay nyo po sa body ground. No? Huwag po sa harness negative ng motor nyo. Kasi manipis din po yun. Lagi po tayo magbabody ground. Basta nagdagdag po kayo ng extrang mga accessory sa motor kabekis, hanggat maaari i-body ground nyo po lahat. Okay. Voltmeter ko, tinap ko doon. Positive niya. May nagtanong sa akin, kaya daw ang taas ang reading ng voltmeter ko kasi daw sa relay ko tinap. So natawa ko, hindi ko makuha yung point niya. Dapat nga, hindi tumaas pa reading yan eh. Kasi nare-read nito yung load, lahat pumasok eh. Okay? May explanation on video yung ginagawa para dyan kabekis, para maintindihan nyo. So, voltmeter ground, negative din, body ground. Halo switch, yung mga eagle eye ko sa aking double contact. Hindi ko na pinakita yung double contact kabekis, no, paano gawin. Kasi meron din po ako in-upload na video dyan, hanapin nyo lang. Double contact FX mode. Ginawan ko ng vlog, ganun din po yon. So, sa halo switch na yan, ang sumabay po dyan yung mga eagle eye sa aking double contact, yung mga signal light, para mag-steady. Okay? Ganun lang po kasimple kabekis. One relay power up po yan. Isang birahan, checkmate na. So sana naka-uploadan nyo ng araw to kabekis. Marami naghihintay nito. Shoutout po sa inyo at pasensya na natagal lang kong i-upload. Pero maraming salamat sa mga sumusuporta at naniniwala. Sabi ko nga, lahat po tayo, lahat ng kaalaman babahagi natin. Experience ko po yan. Hindi po hula yan. Nasubukan ko po yan. May kita nyo sa video ko. Ang dami yan. Iba-ibang motor po ginagawa ko araw-araw. Marami pang hindi naka-upload doon. Pero ako po, naka-focus lang ako sa electrical. Kaya kung questionin nyo ako dahil sabi ng ibang vlogger, nasa inyo po yan. Kayo po ang gagawa, magdi-DIY na motor nyo. Kayo na po ang bahalang masunod. Motor nyo po yan. Nilabas ko po itong paraan ko, hindi ko pinagdamot para matuto kayong lahat. So salamat ka Bekis, good day and God bless.